Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ang balita ngayon tungkol sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya sa korupsyon sa bansa. Sabi niya, corruption is too much. According to Boying Rimulya, it's time to take seriously the fight against corruption that has long burdened the economy and the citizens. It's about time we do something about the corruption in our government. That's really the problem of the Philippines, sabi niya. Some say we are a poor country, but my belief is we are not a poor country if corruption is gone from us. It's too much. Tama, di ba? Galing. Despite criticisms of his candidacy, Boying made sure his tenure will be fair and just, and he will prioritize cleaning the system from within. Wow! Ang gaganda ng pahayag ng bagong hirang na ombudsman. Tama naman yung sinasabi niya, no? Hindi mahirap ang Pilipinas. Agree ako doon. Ang nagpapahirap sa Pilipinas, ang talamak na korupsyon. Ganyan din ang sinasabi ni Mayor Magalong. Bakit siya lumalaban sa korupsyon? Naawa siya sa kanyang mga anak. Next generation. Bakit si Master Sergeant Orly Gutesa lumabas, nagsalita sa Blue Ribbon Committee hearing? Dahil nakukonsensya siya na yung dinadala niyang mali-malitang basura, quote-unquote basura, galing na pala sa kalukuhan at apektado ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Talamak ang korupsyon. Ang tanong, paano mawawala? Korupsyon sa atin mawawala. Ano ang impresyon ng taong bayan dito sa pagkatalaga ni Ombudsman Rimulya? May tiwala ba ang taong bayan o nakakarami taong bayan sa kanya? Pinapaniwalaan ba ang kanyang salita ngayon na gusto niyang linisin ang gobyerno ng talamak na korupsyon? Tignan natin. People who reacted, hindi mo maitatago ang sentimento ng taong bayan. Ito ang paborito kong tignan. People who reacted. 15,000 people who reacted. 9,200 ang tumatawa, 1,500 ang galit, 4,100 lang ang nag-like. Na ibig sabihin halos ilang percent dito? 80%. Tingin ko. 80% hindi naniniwala, tinatawanan lang ang pahayag ng bagong ombudsman. Kasi nga may first time in history nang na-appoint na ombudsman hindi galing sa judiciary. Pang-pito ba siyang ombudsman if I'm not mistaken? Lahat, yung first 6 galing sa maestrado, either retired sa Supreme Court, Court of Appeals, impeccable records. Unquestionable yung 6. Pagdating dito kay Ombudsman Rimulya, daming Kaya I don't know, sabi ni dating Chief Associate Justice, Supreme Court Justice Carpio, baka daw ang pagkatalaga ni Ombudsman Rimulya, yan daw ang magpapabalik ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno. But tignan mo ang comments, tignan mo ang people who reacted, tinatawanan lang. O kaya galit ang reaksyon ng taong bayan. Mas marami ang tumatawa, mas marami ang galit dito sa pag-appoint kay Okay. So, ano na ngayon ang patutungan ng bansa? Dito na lang tayo. Pero unang araw pa lang niya pagsalita, Duterte na ang kanyang tinatarget. Bobusisihin niya ang SALN ni BP Sara. Bobusisihin niya paano ginamit ang
confidential funds, pati na rin yung Parmali scandal, panahon ni PRRD, bobo sisihin. Klaro na ba? Makita mo na may political inclination yung kanyang mga berada. So, sino ba yung nagsabi? Dating presidential spokesperson La Sierda. La Sierda, panahon ata ni Pinoy. Sabi niya, I'm not surprised at all. Pagkahirang ni Secretary Boying Rimulya as ombudsman. I call that insurance policy. So kung may insurance ka, eh di huwag kang mag-alala pag may nangyari sa iyo kasi insured ka eh. So sinasabi ni dating spokesperson na La Sierda, natural daw na si PBBM magtalaga ng isang ombudsman na magiging friendly sa kanya. Pagdating ng termino niya sa 2028, ang ombudsman na inappoint niya si Boying pa rin, insurance yan. Na safety, ang Pangulong Marcos Jr., kahit wala na siya sa poder, pagkasukasuhan siya ng mga corruption cases, nandyan yung inappoint niya na ombudsman. Yon galing sa isang outsider, Sierda. So, paano mawawala? I don't know. Paano mawawala ang korupsyon? Depende sa leadership. Opinion ko lang ito. Habang nandyan ang Pangulo, hindi mawawala ang korupsyon. Kasi, again, opinion ko lang, nakikita ko hindi sila seryoso eh. Saldico. Yan ang unang tinitira nila. Very clear ang mga ebidensya na nagpo-point kay Saldico. Anong ginagawa ng gobyernong ito? Nagtataka, former ombudsman ka Conchita Carpio Morales. Bakit hanggang ngayon, walang ginagawa ang gobyernong ito para i-cancel ang passport ni Saldico? Bakit hanggang ngayon, hindi nila i-freeze ang kanyang mga assets? Anong ginagawa lang? For case build-up kunuhay, iniimbita ng ICI, iniimbitahin daw ng Blue Ribbon. Paano mo mapipilit na mag-attend? Libre siyang gagalaw-galaw. So, yun lang. Patunayan ng gobyernong ito na seryoso siya na labanan ang korupsyon sa pamamagitan ng pag-cancel passport ni Saldico. Pag hindi nila gawin yan, wala. Poros kalokohan lang ang ginagawa ng administrasyon ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo ng tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Mao na ni ang mataga ano yero. So, mo ni ang atop ni Lolo. So, tulo na gid kayo kung ulan. So, di pang sapahan na lang og cleansing kay kung ulan matulog na gyud. So, karon pila na ni katuig ang inyong balay? 16 na So, 16 na katuig ang balay sa imong papa ni? Oo. So, 16 na usa dayon ani na day siya. Tungod sa among kalisod ay pagidi na inisdan. Sa gatan sa video. Okay. So, 16 na years na usa na ani na day ang atop.
karon nahuman na og atop si tatay. So gitabangan siya sa iyang anak sa pag-atop og si tatay atong so tatay naayuhan na ang imong balay. So dili na katuluan. Salamat sa Ginoo. Tip na ko. Sige tay, salamat pod.